Bukas nga po ng madaling araw, inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility yung low pressure area dyan sa may silangan ng Mindanao. Nasa layo na lamang 1,185 kilometers dyan sa may silangan ng Mindanao. Ang LPA, nasa dagat pa yan ayon sa Pag-asa. At sa wind intensity map ng Metra Weather, nagbabadyang maging bagyo ang LPA bago maglandfall dyan sa may rehiyon ng Caraga. Sa linggo yan at tatawagin itong bagyong Amang. Kung titingnan natin itong wind intensity mga kapuso, wala tayong nakikitang yung kulay violet o pula. Ibig sabihin, ito'y posibleng isang tropical depression. Bago tumama, hindi po ito isang kalakasang bagyo. At matapos maglandfall, babaybayin ito ang Mindanao at Visayas. Sa linggo yan, hanggang sa Lunes, nandiyan yan sa Visayas. Kaya dapat I am ready po sa maulang panahon at sa banta ng landslide at flash flood. Sa Mindanao, asahan na ang ulan simula bukas ng hapon dyan sa mga rehiyon ng Caraga at Davao. Makikita nyo, lumalapit yung kulay dilaw. Yan yung ulan na dala-dala. Habang maulan na rin sa buong Mindanao, sa linggo, lalo na dyan sa may Caraga Region, Davao Region, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula na malalakas yung mga ulan, yung kulay orange, pula at pink na yan mga kapuso. Sa Visayas, maayos pa ang panahon bukas ng umaga, pero maulan na dyan sa may Eastern Visayas, yan yung Samar Leyte provinces. Bukas po yan ng hapon hanggang sa araw ng linggo. At apektado na rin ng ulan na dala ng LPA yung buong Visayas, Eastern, Central at Western section. Pagdating ng araw at linggo at makikita nyo, may mga pagkakataon na malalakas na ulan ang maranasan sa malaking bahagi ng Visayas. At sa Metro Manila, mababa ang tsansang umulan. Bukas yan, pero may ulan na rin simula sa linggo ng hapon. At yan ay hindi naman mga kalakasan. Sa Luzon, buong weekend maulan sa may rehiyon ng Cordillera, Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Pero hindi yan dahil sa low pressure area, kundi dahil sa unti-unti paglakas ng hangin amihan. Habang malalakas na ulan na sa Bicol Region, ang maranasan sa linggo yan. At may ulan ka na rin dyan sa may Calabarzon at Mimaropa pagdating sa hapon. May gale warning naman dyan sa mga baybayin ng Ilocos Region, Cagayan Valley kasama ang Batanes, Aurora, Quezon, buong Bicol Region hanggang dyan sa may Northern at Eastern Samar. Kaya po yung mga maliit na sakyang pandagat, bawal pumalaot. Jessica? Mang Tani, paano ba yan? Plebisito po sa maraming mga o ilang mga probinsya sa Mindanao sa Lunes. Baka magiging maulan ho ba ang botohan sa Lunes? Posible, Jessica. Pero ang makikita natin doon sa rainfall map, mas magiging maulan pagdating ng Lunes dito sa may Visayas. Dahil yung sentro ng bagyo pagdating sa Lunes, Jessica, nandiyan na sa may Visayas. So sa linggo, may ulan dito sa may Zamboanga Peninsula, dyan sa may ARMM. Pero pagdating ng Lunes, unti-unti ay mawawala yung ulan dito sa Mindanao at ang concentration ng ulan ay dito sa may Visayas hanggang doon sa may Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa. Diyan po sa rain map nyo, no, yung naka-color code, napansin ko lang marami-rami yung orange, pink at purple areas. Ibig sabihin po, Mang Tani, medyo malakas na ulan ho ito. Yes, Jessica. At yun ang makikita natin. Ano? Simula pa lamang sa araw ng Sabado na kung saan papalapit pa lamang yung sentro ng LPA na posibleng maging bagyo, ramdam na kagad. Ayan, dito sa may Caraga at Davao Region. So, Sabado pa lang ng hapon hanggang gabi, posible na yung mga malalakas sa pagulan at habang lumalapit yung sentro ng bagyo na posibleng maglandfall dito sa may Caraga sa linggo ng umaga, kakalat na yung ulan at yung nakita mong maraming kulay pink, yan yung mga malalakas sa bagyo o malalakas na ulan mula sa intense at torrential. Yan yung mga lakas ng ulan na Jessica na naranasan nung dumaan yung bagyong Usman o naging LPA yan at makikita mo hanggang Bicol Region, nandyan yung mga matitinding pag-ulan. Hindi lang po si Usman, Mang Tani, no? That part of the country, yung mga si Sendong, yung mga tumama sa Cagayan de Oro, sa Iligan in the past, yung mga tumama sa Davao, sa Katiil. Medyo mahihina lang ho mga bagyo yun pero malakas yung ulan. So, ang naging resulta landslide. So, dapat ho talaga hindi pa kampante ang ating mga kababayan sa mga lugar na yan. Yes, Jessica, kaya nga inuulit natin na yung lakas ng hangin, hindi masyadong malakas pero mga kapuso, hindi lamang po hangin ang nagdadala ng panganib.
kapag meron tayong binabantayang isang low pressure area. Makikita mo, hindi ito isang super typhoon, Jessica. Meron kang dilaw pero wala ka ng ubi at pula na talagang mahigit 100 kilometro kada oras. Pero yun nga, ang kapalit naman nung mahinang hangin o kasama nung mahinang hangin na yan, yung mga matitinding pag-ulan, hindi lang dun sa dadaanan ng bagyo, Jessica, no? O nung LPA, kung hindi dun sa Visayas, maging dyan sa Bicol Region, Mimaropa, kaya yung mga kapuso po natin, baka ang iniisip nila, di bali, sa Mindanao naman dadaan niya rin Visayas, pero dahil tayo ay hanging amihan, yung kombinasyon ng sirkulasyon ng bagyo at yung pagdating ng hanging amihan, ang nagsisilbing kombinasyon, Jessica, para magkaroon ng matitinding pag-ulan, lalong-lalo na yung northern part o yung itaas ng bagyo. Maraming salamat po, Mang Tani Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.